Sabi nila, iba raw ang pakiramdam ng pag-uwi sa probinsya kapag Pasko at Bagong Taon. Parang kahit gaano ka kapagod sa syudad, kusang bumabagal ang tibok ng puso mo habang papalayo ka sa ingay ng Maynila. Doon ko lang talaga yung lubos na naintindihan sa mismong biyahe yun pauwi ng Surigao del Sur. Ako si Mara, 26 na taong gulang at halos 5 taon na ring naninirahan sa Maynila. 5 taong paggising sa tunog ng busina. 5 taong pakikipaghabulan sa oras, sa deadlines. Sa pangarap na minsan ipakiramdam ko ay napakalayo pa rin. Kaya nung mag-file ako ng leave para sa Pasko at Bagong Taon, ramdam ko kagad ng kakaibang gaan sa dibdib. Parang may bahagi sa sarili ko na matagal nang nauuhaw, na sa wakas ay makakainom ulit. Madaling araw pa lamang ay nasa terminal na ako. May dalang isang malaking backpack, isang maliit na maleta, at isang kahong puno ng pasalubong. Tsokolate para sa mga pamangkin, kape para kina mama at papa, at kung ano-ano pang simpleng bagay na sa akin ay simbolo ng pag-uwi. Amoy diesel at kape ang paligid. May mga pasaherong halatang antok pa. May ilan naman na excited. At may iba namang tahimik lang, nakatulala sa kanika nilang cellphone. Surigao del Sur po, saad ko sa dispatcher. Tumango siya at tinuro ang isang puting van. Doon po miss, malapit na umalis. Sumakay ako at agad kong napansin na halos kalahati pa lang ang laman ng van. May isang matandang mag-asawa sa likod, isang estudyanteng naka-headphones, at 2 lalaking mukhang construction worker base sa suot nila. May makanting upuan sa tabi ng driver. Saglit ako ng dalawang isip. May ilan talagang nagsasabi na mas okay sa likod. But for some reason, doon ako naupo. Good morning, pati ng driver. Nakangiti siya habang inaayos ang side mirror. Good morning din po, sagot ko naman. Rico, dagdag niya, sabay bahagyang tango. Mara, saad ko naman at ngumiti rin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong natural sa ngiti niya. Hindi siya pilit, hindi rin masyadong formal. Simpleng ngiti lang, parang matagal na kayong magkakilala kahit ngayon lang kayo nagtagpo. Umandar na rin ang van makalipas ang ilang minuto. Unti-unting nagising ang lungsod habang papalayo kami. Sa bintana, nakita ko ang mga ilaw ng kalsada na unti-unting napapalitan ng mas maliwanag na langit. Kulay asul, may bahid ng kahel. Parang paalala na may umaga kahit gaano kahaba ang gabi. So, uuwi ng probinsya? Tanong ni Rico, habang maingat na inililiko ang manibela. Oo, Pasko at Bagong Taon, sagot ko sa kanya. Taga saan? Surigao del Sur. Napangiti siya. Ayos, mahaba-habang biyahe yan. First time? Hindi na, doon talaga ako lumaki. Sa Maynila lang nagtrabaho. Marami talagang umuwi ngayon. Iba raw kasi ang Pasko sa probinsya. Tumango ako. Tahimik. Simple. Pero ramdam mo. Parang doon na nagsimula ang mahabang kwentuhan namin. Sa una, puro simpleng tanong lang. Trabaho ko sa Maynila. Gaano katagal ang biyahe? Kung madalas ba akong umuwi? Kinuwento rin niya ang tungkol sa sarili niya. Taga Laguna raw siya. 10 taon ng driver ng van. Sanay na sa mahabang biyahe at iba't ibang uri ng pasahero. May mga tahimik, may madaldal, may tulog naman agad. Biro niya. May iba naman na parang therapist ang tingin sa driver. Natawa ko sa sinabi niya. Ano naman ang pinaka-memorable na pasahero mo? Nag-isip siya sandali. Siguro yung isang matandang babae.
Buong biyahe kinukwento niya yung buhay niya. At pagbaba niya, parang kilalang kilala ko na siya. Tapos sabi niya, "Salamat ha, iho. Wala lang talaga akong makausap." Bigla akong natahimik. May kung anong kumurot sa dibdib ko. Totoo pala yung sinasabi nila, no? Saad ko. Minsan kailangan lang talaga ng tao ng makikinig. Tumango siya. Oo, at minsan sa mga hindi mo inaasahan. Habang tumatagal ang biyahe, mas lumalalim ang usapan namin. Napunta kami sa mga alaala ng Pasko noong bata pa kami. Ang simpleng handaan, ang puto bongbong at bibingka, ang pamasko mula sa ninong at ninang. Kinuwento ko rin kung paano kami noon na naglalatag lang ng banig sa sala, sama-samang nag-aabang ng Noche Buena. At siya naman, kinuwento niya ang mga Paskong ginugol niya sa kalsada. Minsan may mga kasamang lungkot, at minsan naman ay puno ng pag-asa. Hindi ka ba nalulungkot na laging may biyahe kapag ganitong okasyon? Sanay na, sagot nito sa akin. Pero syempre, may konting kirot. Iniisip ko na lang, may mga taong nakakarating sa pamilya nila dahil sa akin. May biglang huminto sa loob ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas naging malinaw ang tingin ko sa kanya. Hindi lang siya driver, kundi taong may sariling mga sakripisyo, sariling kwento. Huminto kami sa isang gasolinahan para magpahinga. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Bumili ako ng kape at tinapay at inalok ko to kay Rico. Uy, salamat. Ikaw talaga. Bawi lang sa kwentuhan. Biro ko sa kanya. Sa mga sumunod na oras, unti-unting nagbago ang tanawin. Mula sa konkretong kalsada ng syudad, naging mas luntian ang paligid. May mga bundok, puno ng nyog at maliliit na baryo. Isa-isa na rin bumababa ang mga pasahero. Hanggang sa pakiramdam ko ay mas tahimik na ang van. Mas personal ang espasyo. Hindi ko na malaya na ilang oras na pala kami magkasama sa isang maliit na mundo sa loob ng sasakyan. May mga sandaling tahimik lang kami. May background music na lumang OPM na mahina ang tugtog. May mga sandali ring nagtatawanan kami sa simpleng biro na may konting kapilyuhan at kapilyahan. Nang bigla niyang nahawakan ng kaliwang hita ko, nagulat kami pareho. Pero agad naman niya itong inalis at sinabing, "Sorry, akala ko kambyo." Sabay pilyong ngiti. Dinaan ko na lang din ito sa tawa. Kinabahan ako pero mas lamang ang pagtibok ng ibaba ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Mali ito. Ngayon ko lang siya nakilala pero parang gusto ko na lang siyang sunggaban. Hindi siya masyadong kagwapuhan. Moreno, pero ang lakas ng dating nito. Ang ganda ng kanyang pangangatawan. Ang braso na halos pumutok na sa suot niyang puting t-shirt. Hoy, bakit ka napapakagat labi dyan? Bigla akong natauhan at napasabi na lamang habang nakatingin sa kalsada. Alam mo, Maynila makes you strong, pero probinsya reminds you who you are. Ngumiti siya. Ang lalim nun na. Napangiti rin ako. Baka dala lang ng biyahe. Pagsapit ng dapit hapon, unti-unti nang dumilim ang langit. May mga bituin nang sumisilip at ang hangin ay mas malamig na. Ramdam ko ang pagod sa katawan, pero may kakaibang sigla sa loob ko. Parang ayaw akong matapos agad ang biyahe. Malapit na tayo sa bababaan mo. Saad ni Rico, bahagyang lumingon. Oo, sagot ko. Parang ang bilis. Natawa siya ng bahagya. Ganyan talaga kapag masarap ang kwentuhan. Tahimik akong ngumiti. Sa loob-loob ko, may konting lungkot. Hindi dahil sa biyahe, kundi dahil sa alam kong bababa na ako at babalik na naman ang bawat isa sa kani-kanilang mundo. Nang makarating kami sa terminal sa Surigao del Sur,
Hindi agad ako bumaba. Ako na lang ang pasahero noon. Tahimik kami pareho. Walang gustong magsalita. Tila pareho kami ng nasa isip na ayaw pa namin maghiwalay. Mara, gusto mo bang kumain na muna? Saad nito na nakangiti. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti. Sabay tango. Bilang tugon. Agad naman niyang inatras ang van at umalis na kami sa terminal. Habang nasa biyahe, kinuha ko ang phone ko sa bag para i-update ang aking mga magulang kung nasaan na ako. Nang bigla akong nabitawan ng cellphone ko sa aking kaliwa dahil biglang lumiko si Rico. Tila may iniwasan. Kinapaka pa ako sa bandang kambyo ang cellphone ko. Nagbend pa ako ng konti patagilid para makuha ito. Nang biglang may dumapong kamay sa aking dibdib. Pareho kaming nagulat. Umayos ako ng upo. Tulala. Tila hindi alam ang ire-react. Sorry. Hindi ko sinasadya. Ano bang ginagawa mo dyan? Teka, ihinto ko yung van. Sakto namang nasa madilim na kalye na kami. Wala nang mga tao sa labas. Tinabi niya ang sasakyan. Bubuksan na sana niya ang ilaw nang pinigilan ko ang kamay niya at pinatong to sa dibdib ko. Nagkatitigan kami sandali at sinunggaban niya na ang aking labi. Nagpalitan kami ng halik. Tila matagal na kaming magkakilala. Magkarelasyong parehong nasa malayong lugar at muling nagkita, nagkaisa. Kung saan-saan na dumadapo ang aming mga kamay sa isa't isa. Ang sarap sa pakiramdam. Hanggang sa uminit na ang mga tagpo. At ilang sandali lang ay naabot na namin ang sukdulan. Nang matapos kami, ay may mga ngiti kami sa aming mga labi. Binalik niya na ako sa terminal. Ngumiti ako sa kanya bago bumaba at kinuha ko na ang mga gamit ko. Humarap ako sa kanya. Salamat sa maayos na biyahe, Rico. At sa kwento. Salamat din. Sagot niya ng may ngiti. Ingat ka. Enjoy ang Pasko. Nagatubili ako sandali. Tapos ngumiti. Ingat ka rin sa biyahe mo. Habang papalayo ako, saglit akong napalingon. Nakita ko siyang nakatingin pa rin. Kumaway ng bahagya bago muling humarap sa manibela. Hindi ko alam kung bakit pero may mainit na pakiramdam sa dibdib ko. Parang may maliit na ilaw na biglang nagliwanag sa gitna ng mahabang kalsada ng buhay ko. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng yakap ni Mama, ng ngiti ni Papa, at ng tawanan ng mga pamangkin ko. Kompleto na naman kami. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may sandaling naaalala ko ang biyahe, ang mga kwento, ang isang estrangherong sandaling naging bahagi ng pag-uwi ko. Sa gabing yon, habang pinagmamasdan ko ang mga parol sa labas at pinakikigan ang tunog ng kuliglig, naisip ko, minsan ang mga pinakamakabuluhang tagpo sa buhay ay nangyayari sa pagitan ng mga destinasyon, sa biyahe, sa kwentuhan, sa mga taong dumadaan lang ngunit may iniiwan. At habang papalapit ang bagong taon, dala ko hindi lang ang pag-asang dala ng bagong simula, kundi ang alaala ng isang pag-uwi na mas naging makahulugan dahil sa isang simpleng biyahe, isang mahabang kalsada, at isang ngiting hindi ko inaasahang makilala. Hello mga loves ko, shoutout tayo. Unahin ko na si Arthur Francisco, si Rosa Enchante, hello rin kay Geraldo Moral, kay Rodrigo De Jesus, hello rin kay J. Ryan Santino, hello rin kay Boy Kalimpusan, shoutout din kay Francis Pilapil na nakikinig pa sa atin from Binangonan, Rizal, hello rin kay Fermin Brunidor, shoutout din kay Ichigo Kur, hello rin kay Mike Borja, kay Sonny Mosquera, shoutout din kay Jordan TV,
kay Tommy Padilla, kay Glorife Amad, kay Megs Maldito. Shoutout din kay Kashing Gaming, kay Gerardo Salazar. Hello rin kay Willie Casasola. At shoutout din kay Rowena Eloba. Mga loves ko, sa mga gusto pa pang magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba at ilagay nyo rin po kung taga saan po kayo para alam po natin kung saan umaabot ang ating videos. Thank you mga loves. Bye!